bawal kayong mag-showbiz? Bawal talaga. Paano tayo napunta dito? Ba't kita Hindi kausap ko nga alam eh kung ano nangyari. Naging rebel ako eh. Nung high school kasi, nag-start kasi ni Ninong Rai, ano pa lang ako, influencer. Yung parang nagpo-post na ako ng pictures ko na nakasmile lang, papogi-pogi lang. Ngayon, Instagram syempre, ba to? nag-cringe ako sa Instagram. Yung mga hindi pa ginagamit yung, actually, hindi pa ginagamit masyado yung word na influencer ng time na yun eh. Kailan lang yan eh? Ito 2015 eh. Or 2015 ako nag-start mag-post eh. Bagong-bago pa Instagram, no? Diba? Pagiging influencer na yun, nung high school yun. So, people would ask me, bakit ba? Do you think you see yourself in showbiz? Ako, di ko talaga alam kasi yung gusto kong gawin lang is itry ang lahat ng bagay. So, nag-gap year ako after high school. Yung gap year, parang yun yung year na itatry mo muna lahat. Mag-intern ka dito, mag-abroad ka muna dito, or sasali ka sa trabaho dito para lang makita mo kung ano ba yung gusto mong gawin. Tama. Kasi lahat ng siblings ko sa abroad sila nagtrabaho. Sa abroad sila nag-school, nag-college. Ako lang yung hindi. After ng high school, nag-try ako mag-workshops. Tapos sabi ko sa sarili ko, itatry ko lang to para lang may experience ko. Pero hindi with the intent na, Ito yung maging career ko. Walang ganon. Gusto mo Siyempre, na i-try. gusto ko. Oo. As in, interested ako. oo. Pero di ko rin naman alam kung mabibigyan ba ako ng project. Kasi ayaw nga ng parents ko, hindi nga nila ginamit yung, sabi nila sa akin, kung papasok ka dyan, ikaw ang gagawa ng paraan, hindi kami. Kasi gusto mo yan eh. Kasi syempre, nepo baby pa rin ako. Yo, walang nepotismo sa Oo. pamilyang ito. Nepo Hindi baby papayag. in a sense na, nanay ko si Maricel, tatay ko si Anthony. But I also am very privileged to have grown up in their household kasi they taught us that we can also be our own people. Yeah. So, ayun. Siyempre, nung nakita nila na medyo seryoso na ako, full support naman sila. Nung naging VJ na ako sa Mix, yun yung 2016, yun yung time na naging parang komportable na ako sa camera, yung alam ko na yung feeling nasa set tayo, yung may kasama akong crew, may kasama akong cast, yung ganun. So, honestly, one day at a time lang. Hindi ko alam na magiging dire-diretso yung projects ko. And hanggang ito, nandito na tayo ngayon, siguro. Ang pagiging VJ ay isang bagay na hindi na masyado nag-exist ngayon. Hindi na siya siguro katulad ng dati. Katulad ng dati, oo. Lahat naman tayo nanood ng mga... Mix, Oo, MTV, diba? ganun. Alam mo, ilang beses akong nalit dahil sa Mix kasi gusto kong malaman kung sino yung nag-top 1. Sa Mix Daily Top 10 International Edition. Huwag mo and sabihin, Pinoy Edition. hindi ka nalit kasi gusto mong malaman kung sino talaga yung nag-top 1 tapos yung pa rin pala. 'Di ba? Ano pa rin, the day you said goodnight pa rin ang hail. 'Di ba? Ang pag-VJ, kailangan ba niyan musically inclined ka? Not necessarily. Hindi. VJ Luis, Oh. VJ Hart, Oh. ako naging VJ. Ano yan eh, parang mag-host ka ng show. Ikaw yeah. yung mag-introduce ng music. I think you have to know about the artists. You have to know kind of the industry you're in. Pero yun, mag-interview ka rin ng mga celebrities. Ako, ang dami ko na-interview nun. Sino? Shawn Mendes, Zed, Chainsmokers, Chainsmokers. Zara Larson. Oh, Chainsmokers, kilala ko yun. Oo. Sa Tagalog, sunog baka. Hindi. Ano yan? Say you never let me go deep in my heart again you. Roses. Oo. Sorry, kailangan ko lang patunayan na hindi natigil yung playlist ko sa The Script katulad nung iba dyan, di ba? Oo. So, naging stepping stone mo yung pag-VJ para, eto, ginawa mo ba yung stepping stone o talagang, kasi like mo sabi, one day at a time, one step at a time eh. So, at the time, nung ginagawa mo to, ini-enjoy mo lang yung pag-VJ. Enjoy lang. Nagtutour pa kami, provincial tours. Mixed Grand Slam, meron din kaming mix, parang sa mga school, yung mga colleges. Yeah. Tapos, yun, magdadala kami ng mga banda, na local bands. Sobrang na-enjoy ko lang yun. Parang yun yung part ng showbiz career ko na anything goes talaga na parang ang sponge. Taking mo na lahat. Oo. Itatry ko yan. Tapos, sobrang game lang ako na itry lahat talaga. Pero eto rin yung naging stepping stone ba? Para maging technically artista ka o may isa pa? Marami naman naging stepping stone. I wouldn't say it's just one. But, one of the biggest things na nangyari was of course, yung He's Into Her.
nangyari yun kasi during the pandemic. So, nung pinalabas yun, lahat kasi ng tao nasa bahay. Mhm.